Austin Reeves ginulat ang buong NBA world. Walang LeBron at Davis, panalo laban sa Celtics. At Warriors nilinaw na ang sitwasyon ni Chris Paul at Gary Payton II. Nagsinungaling si Kerr, may nawala sa Warriors lineup. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Itawag na natin itong The Austin Reeves Game. Ang Los Angeles Lakers ay humarap sa Boston Celtics na wala ang kanilang dalawang pinakamahuhusay na players na sina LeBron James at Anthony Davis na parehong hindi naglaro sa isang laban para sa unang beses ngayong taon dahil sa lower body injuries. Habang kinakaharap ang team na may pinakamahusay na record sa NBA, si Reeves ang nanguna sa magarang performance upang ilahad ang panalo ng Lakers na may score na 114-105 laban sa Celtics. Nagtala si Reeves ng 32 na puntos na may career high na 7 3-pointers upang pamunuan ang tagumpay laban sa matagal ng katunggali ng Los Angeles. Sa bawat pagtatangkang gawing dikit ng Celtics, si Reeves ay laging nagbibigay ng sagot at pinapatahimik ang ingay sa TD Garden. Ang Boston ay hindi napalapit sa higit pang 6 na puntos sa fourth quarter. Ang third-year guard ngayon ay mayroon ng 60 points sa kanyang huling 2 laro. Siya ay isang pangarap na player sa paligid ng liga bago ang February 8 trade deadline, ngunit ipinakita niya sa kanyang mga kamakailang laban kung bakit walang plano ang Lakers na i-trade siya. Ang mga fans sa social media ay napabilib sa dominante na performance ni Reeves laban sa pinakamahusay na team sa liga ngayong araw, kabilang na ang isang meme na ito. Ang Lakers ay nagkaroon ng mga problema sa consistency ngayong taon, ngunit ang pagbibigay kay Reeves ng mas malaking papel ay maaaring makatulong sa kanila na ibalik ang kanilang swerte. Matapos mapa-improved ang record sa 25-25, dapat isaalang-alang ng Los Angeles na bigyan si Reeves ng mas maraming pagkakataon kahit na sa pagbalik nina James at Davis sa lineup. Ang Lakers ay susubukang mapanatili ang kanilang momentum kapag sila ay bibisita sa New York Knicks sa paparating na linggo. Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa papalapit na NBA trade deadline, nahanap ng Golden State Warriors ang isang delikadong sitwasyon anupat nakikipaglaban sa mga injuries at kawalan ng katiyakan tungkol sa mga pangunahing players. Ang pagbabalik ni Chris Paul sa court matapos ang kanyang hand fracture ay isang mainit na paksa sa spekulasyon kasama ang Warriors na nahaharap sa isang dilema kung siya nga ba ay magpapatuloy na maglaro sa Dub Nation o i-trade ito sa ibang lugar. Hindi natin makikita ang mas magagaling na mga players kaysa sa mga players na ito sa isang trade. Napakabihira na makipag-deal kung saan maaari mong ma-upgrade ang talento at abutin ang antas na iyon, ayon kay Kerr. Binalikan ni head coach Steve Kerr ang mga chismis tungkol kay Chris Paul at Gary Payton II sa isang panayam sa 95.7 na tinawag na The Game. Binigyang diin ni Kerr ang kahalagahan sa bihirang pagkakaroon ng mas magagaling na players kumpara sa dalawang ito sa pamamagitan sa mga trade na nagpapahiwatig na ang pag-upgrade ng talento sa kanilang antas ay isang mahirap na gawain. Sa kabila sa patuloy na chismis tungkol sa availability ng mga All-Stars tulad nina Chris Paul, Klay Thompson at Draymond Green, itinanggi ni Kerr ang pwedeng mangyaring paglipat sa mga ito sa malalaking deal sa trade bago dumating ang deadline. Ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ni Chris Paul ay nagdadagdag ng karagdagang komplikasyon sa sitwasyon ng Warriors. Si Paul ay sumailalim sa hand fracture noong January, nagiging dahilan sa isa sa inaalalang problema ng team. Bagaman naglaro siya sa loob ng 32 games ngayong season, ngunit nananatiling hindi alam kung kailan nga ba ito makakabalik. Sa mga laro na iyon, nakakapag-average ito ng 8.9 points at 7.2 assists, habang may shooting percentage na 42.4% mula sa field at 36.1% mula sa 3-point range. Gayunpaman, hindi tinanggal ni Kerr ang posibilidad sa pagbabalik ni Paul at nagpapakita sa patuloy na pagsusuri at mga light on-court activities. Ang Warriors, nakasalukuyang kinakaharap ang mga hamon sa mga injury
at hindi gaanong magandang 20-24 na record, ay pinaplano ang isang maingat na balanse sa pagitan sa pagtanaw sa maikling terminong tagumpay at pangmatagalang plano. Sa kabila sa mga pagsubok, si Chris Paul kasama si Stephen Curry ay napabilang pa rin sa preliminary 41-man player pool para sa 2024 Olympics na nagpapakita sa patuloy na tiwala ni Kerr kay Paul sa kanyang kakayahan. Sa mas malawak na konteksto, ang mga komento ni Steve Kerr ay nagpapakita sa masusing discussion sa trade. Ipinapakita ang mga paghihirap sa pagsasaayos ng isang roster, lalo na ang mapasama ang mga pangalang naitatag na stars. Ngunit, kailangan ng Warriors na gumawa ng mga galaw upang palakasin ang kanilang roster. Binigyang diin ni head coach Steve Kerr na hindi rin available sa trade sina Chris Paul at Gary Payton II. Gayunpaman, kinikilala ng koponan ang pangangailangan na gawin ng mga estratehikong galaw upang palakasin ang kanilang lineup at mapataas ang kanilang tsansa sa tagumpay. Bagaman nananatili ang core group, may mga palatandaan na si Andrew Wiggins ay maaaring maging potensyal na trade piece. Si Wiggins ay nakaranas ng isa sa kanyang pinakamababang season averages na may average na 12.5 points, 4.2 rebounds at 1.6 assists at may shooting percentages na 44.2% mula sa field at 31.3% mula sa 3-point range. Gayunpaman, ang kanyang mga kamakailang performance, lalo na mula nang bumalik ang buong grupo, dito nagpakita ng iilang kaayusan na kung saan siya ay nagtala ng higit sa 20 points sa huling 2 laro at nakapagtala ng higit sa 15 points sa 4 sa huling 5 laro nila. Ang mga Warriors ay iniuugnay sa iba't ibang mga manlalaro sa mga chismis sa trade, kabilang si DeJounte Murray, Zach LaVine, Bogdan Bogdanovic at Bruce Brown. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang mga iniuugnay na deal na ito ay nananatiling speculative at wala pang tiyak na galaw na ginawa ang Warriors. Kasama ang Warriors na kasalukuyang nasa ika-12 place sa kompetitibong Western Conference, 1.5 laro lamang mula sa ika-10 pwesto. Ang kahalagahan sa paggawa ng mga estratehikong galaw ay naging maliwanag. Ang koponan ay kinakailangang kumilos ng mabilis sa loob ng huling 7 araw patungo sa trade deadline upang sagutin ang kanilang pangangailangan sa roster at mapabuti ang kanilang posisyon sa playoff race. Ang trade deadline ay nakapag-provide ng mahalagang okasyon para sa mga Warriors na gawin ang mga makabuluhang desisyon na maaaring humulma sa kanilang takbo sa natitirang bahagi ng season. Nakatakda ang Golden State na harapin ang silangan para sa mga laro sa road laban sa Grizzlies, Hawks, Nets at iba pa. Ngunit, bago nila susubukan ang kanilang serye sa road, nakuha ngayon ng Warriors ang isang update sa kalusugan sa center na si Dario Saric. Nakalista si Saric bilang out dahil sa sakit. Ang opisyal na injury report ng Warriors ay naglalagay kay Saric, ang Croatian big man. Kumpirmado ang status ni Saric sa ESPN.com na nakalista siyang out. Si Saric ay ang Ironman ng Warriors ngayong season. Nailaro niya ang lahat ng 44 games ng team hanggang sa ngayon. Ang halaga ni Saric sa Warriors team ay nagbibigay siya ng threat sa labas ng 3-point line na lalong nagiging mahalaga sa Golden State ngayong season. Siya ay may average na 10.2 points kada laro at may shooting na halos umabot sa 48% mula sa field. Ginagawa rin niya ang 1.5 out of 3.8 attempts sa 3-pointers bawat laro para sa isang solid na 41.2% 3-point shooting percentage ngayong season. Hindi si Saric ang klasikong malaking tao ng Warriors tulad ni Andrew Bogut na magtataguyod sa post at sa board habang binablock ang maraming shooting na may average siyang 0.2 blocks per game. Ngunit ang kanyang ambag ay bilang isang shooter na maaaring maging mainit at magpatumba ng mga kalaban mula sa laro kapag ramdam niya ito. Kung hindi siya makakalaro sa road trip na ito, tiyak na mararamdaman ng Warriors ang kanyang kawalan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.